My name is Bianca, isang chinita, may 5'3" ang height, firm at malaki daw ang aking hinaharap, at matambok ang aking pang-upo. Nais kong ibahagi sa inyo ang aking karanasan sa pag-ibig. Nangyari ito nung 18 years old pa lang ako. Sa edad na 18 ay meron na akong karanasan. Yung unang karanasan ko ay doon sa ex ko na hindi ako nasatisfied. Hindi naman sa nanlalait ako, pero maliit yung sa ex ko at hindi niya ako napapaligaya. Nagsimula ang lahat nang makilala ko si Kuya Josh. 18 years old lang ako noon at 35 years old naman si Kuya Josh. Si Kuya Josh ay matangkad, gwapo at matipuno ang pangangatawan. Mahilig akong maglaro ng online games at doon ko siya nakilala. Dahil isa ako sa iilang babaeng miyembro ng aming guild, ay maraming nagsisend ng PM sa akin para makipagkilala. At isa na doon si Kuya Josh. Nag-e-enjoy naman akong kausap sila kasi mababait at makukulit sila kausap. Hanggang sa nagpa siya yung leader ng guild namin na magkita-kita. Noong una ay kinakabahan ako dahil first time ko makipagkita sa mga taong nakilala ko lang online. At dahil kinukulit nila ako na sumama, ay pumayag na rin ako. Masaya yung naging eyeball namin. Puro tawanan at kwentuhan na inabot kami ng gabi sa restaurant na kinainan namin. Nilapitan ako ni Kuya Josh at tinanong, "Bianca, saan ka umuuwi? Gabi na, ihahatid na kita sa inyo." Nagulat ako nang sabihin sa akin ni Kuya Josh yun. "Naku Kuya Josh, wag na po, magta-taxi na lang ako. Nakakahiya naman po." Sagot ko sa kanya. "Ikaw naman, makakuya ka, parang ang tanda-tanda ko na. Josh na lang." "Sige na at mag-aalala kaming lahat kapag may nangyari sa'yo," ang sagot niya sa akin. At dahil mapilit si Kuya Josh, ay pumayag na din ako. Iba talagang magda moves tong si Josh, binabakuran na agad yung bago. Narinig kong sabi ni Kuya Mark. "Oy Josh, bata pa yang si Bianca ha," sabi ng leader namin. "Mga gago. On the way ang bahay nila. Pauwi na si Bianca kaya ihatid ko na siya," sagot ni Kuya Josh. Matagal ko nang naririnig na si Kuya Josh ay marami nang natikman sa mga kagild namin. Palaging pinag-uusapan ng mga nakatatandang ate sa guild kung gaano kalaki yung kay Kuya Josh at kung gaano ito kagaling sa kama. Sa katunayan, ang ibang ex ni Kuya Josh na kagild namin, mga fubo pa rin niya. Nagpaalam na ako sa mga kagild ko para mahatid na ni Kuya Josh. Bago kami makaalis, ay nilapitan si Kuya Josh ni Ate Jessica. Bumulong ito at sinabing, "Walang tao sa bahay ngayon, baka gusto mong dumaan." Sabi ni Ate Jessica habang hawak yung braso ni Kuya Josh. "Hindi ako pwede ngayon, Jess. Meron akong report na kailangang isubmit ngayong gabi," sagot ni Kuya Josh. Humarap sa akin si Ate Jessica at sinabing, "Bianca, saglit lang may pag-uusapan lang kami ni Josh." Paalam sa akin ni Ate Jessica, sabay hila kay Kuya Josh papunta sa dulong CR. "Sige ate," ang sagot ko, pero wala na sila ni Kuya Josh. Matagal akong naghintay sa kanila, kaya nang hindi ako nakatiis ay nagpa siya akong sundan sila. Papalapit pa lang ako ng CR nang marinig ko ang boses ni Ate Jessica. Dali-dali akong lumapit sa likod ng CR sa pag-aakalang nag-aaway si Ate Jessica at Kuya Josh. Sira yung lock ng pinto kaya dahan-dahan kong itinulak yun. Nagulat ako sa aking nakita. Doon ay mas lalong luminaw ang kanilang mga ingay. Nakita kong nakababa ang pantalon ni Kuya Josh at nakataas naman ang palda ni Ate Jessica. Hindi ko mapigilang makaramdam ng kakaibang init sa aking nakita.
Kaya dali-dali akong umalis dahil baka mahuli nila akong nanunood. Ilang minuto pa ay nakita kong lumabas si Kuya Josh sa CR at inayos ang kanyang pantalon. Nilapitan niya ako. Bianca, sorry may pinag-usapan lang kami ni Ate Jessica mo. Halika na, ihahatid na kita. Sabi ni Kuya Josh sa akin. Hindi ko naman mapigilang mag-blush dahil sa aking nakita. Kaya napayuko na lang ako at tumango. Mabait at gentleman naman si Kuya Josh. Kaya palagay naman ako makipagkwentuhan sa kanya sa daan. Salamat sa paghatid. Ingat ka pa uwi, Kuya Josh. Ang sabi ko sa kanya. Sige, pumasok ka na sa bahay niyo bago ako umalis. Ang sabi niya sa akin. Dumaan ng ilang linggo. Araw-araw nagme-message sa akin si Kuya Josh. Minsan ay naisip ko yung nakita ko sa kanila ni Ate Jessica. Kapag ganun, hindi ko mapigilang maglaro para ilabas ang init na aking nararamdaman. Hindi nagtagal ay niligawan ako ni Kuya Josh. Dahil super sweet at mabait siya, mabilis akong nahulog sa kanya. Kaya sinagot ko na siya. One time pagkatapos ng date namin, bigla niya akong dinala sa isang motel. Bigla akong naalala yung first time experience ko. Dahil doon kaya siguro ako nakaramdam ng takot at kaba. Pagpasok pa lang ng kwarto ay agad akong sinunggaban ni Josh. Medyo nag-aalinlangan pa ako, pero di nagtagal ay nakaramdam na rin ako ng pag-iinit. Hinang-hina na ako nang hinila ako ni Josh. Gusto niya ay ako naman ang gumalaw. Nagulat pa nga ako nang may ilabas siya. Nanlaki yung mga mata ko kasi ngayon lang ako nakakita ng ganun. Totoo nga ang mga narinig ko, nadak si Josh. Babe, hindi ako marunong. Pag-aalinlangan ko. Kaya mo yan. Kung hanggang saan lang yung kaya mo. Madali lang yan pag naumpisahan mo na. Turo niya sa akin, kaya sinunod ko naman siya. Mangiyak-ngiyak pa ako noong una. Pero dahil sa nakikita ko kay Josh, ay nawala ang pagkairita ko at nagpatuloy na lang. Dahil doon, tuluyan na kaming nakalimot. Nawala na ang pagkahiya ko at nangyari na nga ang isang mainit na bakbakan. First time kong maranasan yung ganun katindi. Grabe yung hingal namin. Grabe ka naman babe. Parang hindi ka nauubusan ng lakas. Puri ko sa kanya. Ikaw kasi babe, nakakagigil ka. Akin ka lang babe ah. At akin lang din to. Wika ni Josh, sabay ngiti. Kaya napangiti na rin ako. Oo naman babe, ikaw lang. Sayong-sayo lang ako. Pangako ko sa kanya. Maya-maya ay hinalikan ako ni Josh. Sobrang sikip mo Bianca. Ilan na ba ang nakapasok sa'yo? Ikaw yung pangalawa babe. Pero parang ito ang first time ko kasi ngayon lang ako nag-enjoy ng ganito. Nangihina akong sagot. Huwag kang mag-alala babe. Palagi na kitang titirahin. Pagkasabi ni Josh noon, nagpahinga lang ako ng ilang minuto bago nag-shower at nagbihis. Baka kasi hanapin ako ng mga magulang ko. Hating gabi na kasi at hindi pa ako nakakauwi sa amin. Kinabukasan, naramdaman ko yung sakit sa buong katawan ko. Ginising ako ni Mama para pumasok sa school pero hindi ko talaga kaya. Nagdahilan na lang ako na malapit na akong magkaroon at sobrang sakit ng puson ko. Buti na lang at sinabi kong masama ang pakiramdam ko. Kaya hindi na ako inusisa nila Mama sa oras ng pag-uwi ko kagabi. Dahil sa nangyari sa amin ni Josh, doon nagsimula ang interes ko sa sex. Binuksan ko ang aking laptop at nagsimulang mag-research online. Nagbasa-basa ako ng tips at mga stories. Sobrang naaaliw ako at madami-dami ding natutunan sa pagbabasa ko. Nang biglang nag-vibrate yung phone ko. Agad ko namang tinigilan ang pagbabasa at binuksan yung message. Hi babe, good morning.
Kumusta ka? I miss you and your sexy little body. Text ni Josh sa akin. Hi babe, good morning. Eto sobrang sakit ng katawan ko. Hirap akong maglakad. Buti na lang hindi ako napansin nila mama. I miss you too. Sagot ko sa kanya. Mag-send ka naman ng picture ng ano mo. Miss na miss ko na talaga eh. Paglalambing ni Josh sa akin. Ha? Ayoko baka may ibang makakita. Sagot ko sa kanya. Sige na. Hindi mo naman kailangang isama yung mukha mo. Pilit niya sa akin. Babe, nahihiya ako. Tsaka baka may ibang makakita. Sabi ko sa kanya. Pero ang totoo, nata-turn on na ako. Dala na rin siguro na nagbabasa ako ng Fantasia stories bago pa siya nag-text sa akin. Sige, ganito na lang. I-send mo yung picture mo, tapos magsisend din ako ng sakin. Para naman makita mo kung gaano nakagalit to. Panghihikayat niya. Siguro nadala na rin ako, kaya tumayo ako at nilak ko yung pinto. Pagkatapos ay kumuha ng picture. And then, isinend ko kay Josh. Si Josh naman ay nagpadala din agad ng picture. Nang makapag-send kami, hindi namin napigilan ng aming sarili at kung ano-ano na ang sinasabi namin sa isa't isa. Dala na rin siguro ng sobrang init na nararamdaman namin. Pati ako ay sumasabay rin sa mga itinetext niya sa akin. Hanggang sa magpaalam ka ng overnight this weekend at siguradong pasasayahin kita. Pagyayaya ni Josh sa akin. Susubukan ko babe ha. Alam mo naman sila mama, medyo strict. Tapos hindi pa ako pinapayagan ng overnight. Sagot ko sa kanya. Basta babe, gawan mo ng paraan at siguradong hindi ka magsisisi. Huling text sa akin ni Josh bago siya nagpaalam dahil tinatawag na daw siya ng boss niya. Ako naman ngayon yung nabitin, kaya agad kong ginawa ng paraan yun. Ngayong linggo ay birthday ni Josh. Ilang araw bago ang birthday niya ay naghahanda na ako. Nagpa-appointment ako sa mall para sa isang Brazilian wax treatment. Bumili din ako ng ilang pirasong sexy underwear, puting side boob tank top, at bumili ng favorite chocolate cake ni Josh. All set na ako para sa plano kong birthday surprise. Nae-excite ako na kinakabahan sa magiging reaksyon ni Josh sa surprise ko sa kanya. Sabado ng umaga, maaga akong gumising para maligo. Nag-lotion ako at naglagay ng konting makeup. Ang napili kong suotin ay fitted na t-shirt, miniskirt, pulang laced panty at sneakers. Pasado 8:00 ay nasa bahay na ako nila Josh at agad naman akong pinapasok sa kanilang bahay. Agad ko namang nilabas yung cake, sinindihan yung kandila at kumanta ng happy birthday papasok ng kwarto niya. Wow, thank you baby. I love you. Sabay halik sa akin ni Josh. Lumabas ako ng kwarto para ilagay yung cake sa ref nila at bumalik sa kanyang kwarto. Anong gusto mong breakfast babe? Ipagluluto kita. Tanong ko sa kanya. Ikaw. Feel yung sagot ni Josh, sabay ngumisi at tiningnan ako paitaas baba. Ang aga-aga ang manyak mo na. Natatawa kong sagot. Masarap naman talaga ang breakfast in bed, lalo na kung ikaw yung nakahain. Sabay hila sa akin papunta sa kama. Uy, andyan lang sina tito at tita sa labas ng kwarto kumakain ng almusal. Sabi ko habang sinusuway yung malilikot niyang mga kamay. Maganda at sexy yung girlfriend ko. Wala namang masama kung ma-appreciate ko yun. Tumayo siya at nilak yung pinto. Pagkatapos nun, nagpunta siya ng CR at mabilis na naligo. Paglabas niya ng banyo ay nakatapis na lang siya. Tawa ako ng tawa sa pinapanood ko sa phone ko nung napatingin ako sa kanya. Wow, grabe. Ang hot talaga ni Josh. Sobrang na-turned on ako.
Ang gwapo kasi talaga ni Josh na isang mestizo, matangkad, may matipunong katawan, may makalaglag panty ng ngiti, at higit sa lahat, Dax. Naglakad siya papunta sa akin, habang dahan-dahan niyang nilalaglag yung tapis niya. Oh my! Ngumisi si Josh nung makita niyang napakagatlabi ako. Miss mo na to, di ba? Tumango ako bilang pagsagot sa tanong niya. Tiningnan ako ni Josh. Dahan-dahan mula ulo hanggang paa. Tingin pa lang niya, ibang klase na yung nararamdaman ko. Nang makalapit sa akin si Josh, ay hindi na kami nakapagtimpi pa. Sabik kaming nagsalo sa mainit na bakbakan at nang matapos kami ay niyakap ako ni Josh. I love you. Thank you sa cake at sa pagpapaligaya sa akin. Sabay kindat niya sa akin. I love you too. Nakangiti kong sagot sa kanya. Isang oras din kaming nagpahinga bago ako tumayo para mag-shower. Bumangon ako at kumuha ng malinis na damit sa bag ko nang bigla akong hilahin pabalik ni Josh sa kama. Dito ka lang babe, sabi niya sa akin. Malapit na kasing mag-lunch. Nakakahiya kina tito at tita na ganito ang itsura nating lalabas mamaya. Sagot ko. Ay oo nga pala. Sina tito at tita. Nakalimutan kong andito sila sa bahay. Tapos ang lakas ng ingay ko. Grabe. Anong mukhang ihaharap ko mamaya? Kunot noo akong nag-aalala. Bakit? Nagtatakang tanong ni Josh. Kasi ang ingay natin. Nakalimutan ko sina tito at tita sa labas. Sagot ko sa kanya. Andito din si Kuya Jason at Kuya Justin. Natatawang sagot ni Josh. Naku, hala nakakahiya talaga. Niyakap ako ni Josh at sinabing, okay lang yan. Kung hindi okay, kanina pa tayo kinatok dito. At malamang, tuwang-tuwa yung dalawang kumag na nakikinig sa atin. Nakangising wika ni Josh. Iniisip ko na lang na nangyari na ang nangyari. Kaya tumayo na ako para maligo at magbihis. Ang magagawa ko na lang ay maging maayos kapag sabay-sabay kaming kumain mamaya. Paglabas ko ng banyo ay nakabihis na din si Josh at nakapag-ayos ng kama. Sabay kaming lumabas ng kwarto ni Josh at paglabas namin ay nandun si Kuya Jason at Kuya Justin. Nakangisi yung dalawa, kaya alam ko na dinig nila yung mga ginawa namin ni Josh. Nakakahiya talaga. Binati ko sina kuya at nagtungo sa kusina para tulungan si tita. Nagluluto ito ng pananghalian. Wala namang sinabi si tita kaya nakahinga ako ng maluwag. Pero nung pumunta ako ng hapagkainan para dalhin yung pagkain, ay nakita kong inabutan ni tito si Josh ng isang box ng kondom. Happy birthday anak! Nakangising bati ni tito kay Josh. Nagtawanan naman si Kuya Jason at Kuya Justin, sabay sabing, ang swerte ni Loco. Bigla naman silang pinandilatan ni Tito at nanahimik nang mapansin ako ni Tito na papalapit sa mesa. Hiyang-hiya ako na inilapag yung pagkain at umupo sa tabi ni Josh. Masaya naman kaming lahat kumain at tinulungan ko ulit si tita na magligpit. Bumalik kami sa kwarto ni Josh at kanya-kanya kaming naglaro ng games sa phone. Nakadapa ako sa kama ni Josh at siya naman ay nakaupo sa desk chair niya. Bising-busy ako naglalaro kaya hindi ko namalayan na nasa kama na din si Josh at ako agad ang kanyang inasikaso. Wait lang babe, nasa gitna kami ng game. Pagpigil ko sa kanya. Birthday ko ngayon, kaya no games and no phone tayo. Sabi niya sa kagigil akong hinila. Wala na akong nagawa, kundi hayaan na lang si Josh. Unti-unti na rin kasi akong nakaramdam ng pagkail. Kaya muli kaming nagsalo sa isang masarap na sandali. After nun, ay maghapon kaming nanood at kumain. Bigla namang tumawag yung guild leader namin para mag-online si Josh para sa isang special online event na kailangan ng guild members.
Habang naglalaro si Josh, ay natulog ako. Gabi na ako nagising, ngunit abala pa rin si Josh kalalaro. Inaya kong kumain ng dinner si Josh, pero hindi ako nito pinansin. Pagkatapos namin kumain ng dinner ng family ni Josh, ay naglalaro pa rin siya. Pagbalik ko ng kwarto ay kinakausap ko si Josh, pero hindi pa rin niya ako pinapansin dahil yung buong atensyon niya ay nasa laro. Maya-maya ay may naisip ako. Lumabas ako ng kwarto at kumuha ng isang basong punong-puno ng yelo at isang basong mint tea. Pagbalik ko ng kwarto, ay nilak ko ito. Nagpunta ako ng banyo para magpalit ng damit. Sinuot ko yung puting side boob tank top, isang maliit na itim na thong, isang maiksing shorts at jacket. Paglabas ko ng banyo ay nagpatugtog ako ng isang sexy dance song at dahan-dahan akong sumayaw sa tabi ni Josh. Noong una ay hindi niya ako pinapansin, kaya hinagis ko sa mukha niya yung itim kong bra. Ano ba? Nakita mong importante tong... Hindi na naituloy ni Josh ang sasabihin at tumigil siyang maglaro. Tumingin siya sa akin. Lumapit ako sa kanya at bumulong. No touching. Malandi kong wika, sabay naglakad papalayo. Ipinikit ko yung mga mata ko at sinimulan ko ulit magsayaw. Dahan-dahan habang nakakagat labi ako. Hinawakan ko ang sarili sa paraan ng paghawak sa akin ni Josh. Binuksan ko yung mga mata ko at tiningnan ko siya sa mga mata habang sumasayaw. Mahihinang mura lang ang lumalabas sa bibig ni Josh. Kitang-kita naman na nagiinit na siya ng husto. Naririnig niya yung phone niya pero hindi niya ito sinasagot dahil titig na titig siya sa akin. Nagsimula akong lumapit ng konti sa kanya habang sumasayaw pa rin. Nakita ko na lang na nagmamariyang palad na siya. Kaya nilapitan ko siya at tinapik yung kamay niya. Sabay sabing, no touching. Tinuloy ko ang pagsasayaw. Grabe. Hindi ako makapaniwalang ginagawa ko to para ma-turn on si Josh. Pero ako yung basang-basa sa malalagkit na tingin ni Josh sa akin. Unti-unti akong lumapit sa kanya para pagsilbihan siya. Pinagbuti ko ang ginagawa ko. Binigay ko yung best ko para lang sumaya si Josh at hindi naman ako nabigo. Dahil kita ko sa mukha ni Josh ang malawak ng ngiti. Grabe babe. Salamat. Yun na ang pinaka-the best na birthday gift ever. Sabi ni Josh at saka ako hinalikan. Bandang 2:00 ng hapon nang magising ako sa boses ng papa ni Josh. Gising na ba yung dalawa? Tanong niya. Mamaya pagigising ang mga yun. 4:00 ng madaling araw naririnig ko pa si Bianca eh. Natatawang sagot ni Kuya Jason. Oo nga. Naninigas na nga ako eh. Napasabay tuloy ako sa kanila. Nakakadala yung mga ungol eh. Gigil na ako. Ang swerte talaga ni Loko. Pag yan si Josh hindi pa nagtino at nagloko pa, tanga na lang yan. Sabi naman ni Kuya Justin. Naamoy mo ba siya kahapon? Ang bango eh. Nakakagigil. Natatawang sinabi ni Kuya Justin. Itigil nyo na nga yan. Baka umuwi na ang mama nyo. Marinig pa kayo. At respetuhin nyo yung girlfriend ni Josh. Mabait na bata yan. Narinig kong sabi ni Tito. Sus, si Papa talaga. Siya din naman. Sabi ni Kuya Jason. Tapos nagtawanan yung magkapatid. Mga ulol. Natatawa na lang na wika ni Tito. Tsaka ano kaya yung sinasabi nilang magtino at magloko? Oo, alam kong madami nang natikman na babae itong si Josh. Doon pa lang sa nilalaro namin na game, ilan na yung nakama niya doon nung hindi pa kami. Alam kong madaming babae ang nagdaan sa buhay ni Josh, pero tinanggap ko lahat ng yun. Mahal ko siya. Hindi naman niya siguro sisirain yung tiwala at pagmamahal na ibinibigay ko sa kanya. Tinignan ko si Josh na nasa tabi ko habang natutulog.
Hinalikan ko siya sa labi habang hinahaplos yung buhok niya. Tama, hindi ako lolokohin ni Josh kasi nangako siyang hindi niya ako sasaktan. Ibinigay ko naman lahat-lahat ng makakaya ko sa kanya. At sinabayan ko din naman yung lahat ng trip niya. Maya-maya ay nagising ito. Good afternoon, babe. Bati ko sa kanya. Gising ka na at hapon na. Di ba dadating yung mga guildmates natin para sa inuman nyo? Dadating kasi yung ilang guildmates namin para i-celebrate yung birthday ni Josh. Good morning, babe. Inaantok na bati ni Josh sa akin. Medyo matagal din kaming magkayakap sa kama hanggang sa naisipan naming bumangon. Paglabas namin ng kwarto ay bigla akong yumuko nang makita ko yung mga kapatid ni Josh. Naalala ko kasi yung mga pinag-uusapan nila kaya't hiyang-hiya ako. Good morning, lovebirds, sabi ni Kuya Justin na nakangisi at nakatingin sa akin. Good afternoon po. Pagbati ko sabay yuko. Maya-maya ay nagsimula na kaming kumain. After nun ay naligo na ako at nag-ayos. Babe, uuwi na ako. Gusto ko sanang umuwi ng maaga kasi may pasok pa ako bukas. Sabi ko kay Josh. Dito ka muna. Birthday ko naman eh. Sige na. Paglalambing niya sa akin. Nag-text kasi si mama sa akin. Magpapasama din kasi siya sa grocery. At saka puro kayong mga lalaki dito mamaya. Tingin ko mas okay kung umuwi na lang ako. Sagot ko sa kanya. Nakalimutan kong sabihin sa'yo. Pupunta din kasi yung ibang mga girls sa guild. Siguradong hahanapin ka nila. Kasi hindi ka naman madalas online lately. Sino-sinong pupunta? Tanong ko sa kanya. Sina Jessica. Hindi ko na narinig yung ibang mga pangalan na binanggit ni Josh nang marinig ko yung pangalan niya. Si Ate Jessica pupunta. Si Ate Jessica na nakita kong tinitira ni Josh sa CR noon. Lagot. Uuwi pa ba ako? Si Ate Jessica? Andito ba siya? Di ba nasa Canada siya? Sunod-sunod kong tanong. Hindi ka kasi masyadong nag-o-online eh. Bumalik siya nung isang araw kasi may mga kailangan daw siyang ayusin. Pagkatapos kasi ng eyeball namin, nag-migrate ng Canada si Ate Jessica kaya naman nagulat ako na pupunta siya sa party. Niyakap ako ni Josh mula sa likod. Please, kahit saglit lang para makita ka naman nila. Lambing niya ulit sa akin. Sige na nga, ite-text ko lang muna si mama. Sagot ko sa kanya. Lumabas kami para ayusin yung garahe nila. Pagkatapos ay inayos ni Josh yung videoke at umupo naman ako sa dulong upuan, naglaro ng phone ko. Maya-maya, may umupo sa tapat ko pero hindi ko ito pinansin kasi nakafocus ako sa paglalaro. Ay, bad trip, sabi ko tapos ibinaba ko yung phone ko. Natalo kasi ako doon sa game. Tiningnan ko kung sino yung umupo sa tapat ko. Isang lalaki na hindi ko pa nakikita. Nakatingin siya sa akin at nakangiti. Hi, I'm Kyle. Bago lang ako sa guild. Pakilala niya, sabay abot ng kanyang kamay. Hinamayan ko naman siya at sinabing, Hello, I'm Bianca. Medyo inactive ako sa guild. Medyo busy kasi ako sa schoolworks. At nag-usap kami tungkol sa game. Alam mo, may mga tips ako dyan sa game na nilalaro mo. Sabi niya, tapos tumayo siya at tumabi sa akin. So kinuha ko yung phone ko tapos inabot ko sa kanya para sana sisilipin ko na lang. Pero nilapit niya yung mukha niya. Tapos ang sabi niya, ito yung gagawin mo dito. Tapos, eto dyan mo ilagay. Naiilang ako kaya lumayo ako ng konti, tsaka inusog yung upuan. Pero lalo namang lumapit si Kyle. Pagkatapos, medyo hinaplos niya yung braso ko at sinabing, Di ba mas okay yung ganyan? Bigla akong nakahinga ng maluwag
Nang lumapit si Josh sa amin, pagkatapos ay tumabi sa kabilang gilid ko. Uy Kyle, andito ka na pala. Na-meet mo na pala yung girlfriend kong si Bianca. Sabi niya sabay akbay sa akin. Ah, oo pare. Tinutulungan ko lang siya doon sa game na nilalaro niya. Sabi ni Kyle, sabay balik doon sa upuan sa harap ko. Hinalikan ako ni Josh sa labi, tapos tinanong niya ako, okay ka lang ba dito babe? Parating na din yung mga girls. Okay lang naman ako. Oo nga nabasa ko sa chat, malapit na nga raw sila. Hiniga ko yung ulo ko kay Josh habang hinahaplos niya yung braso ko. Nakikinig na lang ako sa kwentuhan nila ni Kyle habang tumitingin sa phone ko. Maya-maya ay biglang dumating yung mga guildmates namin at paglingon ko sa gate, agad kong nakita si Ate Jessica. Agaw pansin kasi yung suot niya. Naka-pekpek shorts siya at kitang-kita yung pisngi ng puwet niya. Nakahapit na hapit na sando nakita yung pusod. Napatingin tuloy ako sa suot kong leggings at t-shirt. Nagtatalo tuloy sa isip ko kung uuwi ba ako o mag-stay muna ako dito. Grabe, ang sexy ni Ate Jessica. At alam ko, madaming nangyari sa kanila ni Josh. Niyakap naman agad ni Ate Jessica si Josh at binati ng happy birthday. Pagkatapos nun, sinalubong na din si Josh ng iba pa naming mga kaibigan at binati. Hindi ko maiwasan na tumingin kay Josh at kay Ate Jessica na magkasama. Kasi to be honest, they look good together. Pero fubo lang daw sila nun. Fubo lang sila nun pero para siya yung girlfriend ngayon na nakapulupot sa mga braso ni Josh. At nakikipagtawanan pa. Nakikipagkulitan sa mga kaibigan namin. Uuwi pa ba ako o hindi na? Hindi ko tuloy alam. Tinignan ko si Josh. Mahal ko siya kaya dapat magtiwala ako. Magtitiwala ba ako sa mga nakikita ko ngayon? Pinikit ko yung mga mata ko at binuo yung desisyon ko. Uuwi ako mamaya at may pasok pa ako bukas. Tiningnan ko ulit si Josh at Ate Jessica. Parang nakalimutan na nila na nandun ako. Kaya tumabi ako sa kabilang gilid ni Josh para makapagkwentuhan sa mga kaibigan namin. Maya-maya, pumasok si Josh para kumuha pa ng alak. Kaya tinabihan ako ni Ate Jessica. Hi Bianca, kumusta na? Tanong ni Ate Jessica sa akin. Okay naman Ate Jess, medyo busy lang sa school. Sagot ko sa kanya. Tanong ko lang ha, sigurado ka bang nabibigay mo yung mga kailangan ni Josh? Tanong sa akin ni Ate Jessica na ikinagulat ko. Bakit naman tatanungin niya sa akin yun? Anong ibig mong sabihin Ate Jess? Nalilito kong tanong sa kanya. Alam mo Bianca, bata ka pa kasi at konti pa lang yung experience mo sa isang relasyon. Si Josh, marami ng karanasan yan. Nakatikim na yan ng madami. Sigurado ka bang sapat ka na? Tanong niya ulit sa akin. Lumabas si Josh, kaya bumalik agad si Ate Jess sa upuan niya at tumingin sa akin. Pagkalapag ni Josh ng alak sa mesa, ay hinalikan niya ako bago umupo. Okay ka lang ba babe? Kailangan mo na bang umuwi? Tanong niya sa akin. Tumingin naman si Ate Jess at nakikinig sa amin. Okay lang ako. Hindi ko pa naman kailangang umuwi. Sagot ko sa kanya. Kinuha naman ni Ate Jess yung atensyon ni Josh sa pamamagitan ng paghimas ng braso nito at nakipagkwentuhan tungkol sa buhay niya sa Canada. Medyo naiinis ako kasi hindi na ako nilingon pa ulit ni Josh. Hindi naman talaga ako umiinom ng alak pero dahil sa mga nangyayari ay nakishot ako ng beer habang tinitingnan si Josh at Ate Jess. Habang iniisip-isip yung mga sinabi sa akin ni Ate Jess. Ang daming tanong ang gumugulo sa aking isipan. Anong ibig sabihin doon ni Ate Jess? Hindi pa ba ako sapat kay Josh? Uuwi na ba ako?
Ipinikit ko yung mga mata ko, kaya nakapagpasya akong tanungin na lang ng diretso si Josh. Hindi tama na pagdudahan ko siya base sa kung ano ang sinasabi ng iba. Kaya tumayo ako at hinawakan yung kamay ni Josh. Babe, usap tayo saglit, sabi ko sa kanya. Anong problema? Napatingin si Josh sa mukha ko. Basta, doon tayo sa loob, sagot ko sa kanya. Tiningnan ko naman si Ate Jess at nagpaalam muna sa kanya. Pagpasok ng kwarto, imbis na kausapin ko si Josh, ay agad ko siyang hinalikan. Ewan ko, pero naging agresibo ako noon, na halos hindi ko na alam kung saan ko hahawakan si Josh. Babe, nakainom ka ba? Kakaiba ka ngayon ah, sabi ni Josh. Hindi ko siya sinagot at ipinagpatuloy ang aking ginagawa. Siguro, dahil sa alak na nainom ko. Tapos isabay mo pa yung mga sinabi ni Ate Jess kanina. Pati na rin yung paghaplos-haplos niya kay Josh. Ewan ko. Siguro, gusto ko rin na patunayan na kaya kong maging sapat kay Josh na hindi niya na kailangan ng iba. Ipinagpatuloy ko lang yung ginagawa ko. Hinila ko siya papuntang kama at pinaupo ko siya. Lumuhod ako. Tiningnan ko sa mga mata niya si Josh. Pagkatapos ay unti-unti akong kumilos. Buong husay ko siyang pinagsilbihan. Tiningnan ko siya sa kanyang mga mata. Isa lang ang gusto ko. Gusto kong patunayan na sapat na ako at wala nang iba pang kailangan si Josh kundi ako lang. Nakikita ko sa mga mata ni Josh na tama ang ginagawa ko. Hanggang sa mapakapit na siya sa kama. Babe, huwag kang magagalit sa itatanong ko. May namamagitan ba sa inyo ni Ate Jess? Lakas loob kong tanong sa kanya. Ha? Anong klaseng tanong yan? Hindi ba nag-migrate na siya sa Canada? Andito lang siya para may asikasuhin. Hindi mo kasi ako pinapansin kanina, pati yung ibang mga kaibigan natin. Lahat ng atensyon mo na kay Ate Jess lang. Halika nga dito. Paglalambing niya sa akin. Niyakap niya ako ng mahigpit at hinalikan. I'm sorry babe. Matagal din kaming naging magkaibigan ni Jessica, not just a fubu. Matagal ko na siyang hindi nakakausap ngayon lang. I'm sorry if ganun yung na-feel mo. Hindi ko gustong ganun yung maramdaman mo. Mahal kita Bianca at hinding-hindi ko sisirain yung tiwalang ibinigay mo sa akin. Sabi ni Josh habang nakatingin sa aking mga mata. I'm sorry din. I felt jealous and neglected kasi. I love you. Sabay hinalikan ko siya. Sa oras na yun, hindi na mahalaga yung mga sinabi ni Ate Jess dahil naramdaman ko naman na mahal ako ni Josh at nagtitiwala ako sa kanya. Uuwi ka na ba? Ihahatid na kita pa uwi. Oo, uuwi na po ako. May pasok pa kasi ako bukas. Halika na at ihahatid na kita. Wag mo na akong ihatid babe. May mga bisita ka dito. Pagtanggi ko sa kanya, pero hindi nakinig si Josh sa akin. Talagang inihatid niya ako pa uwi. Nagpaalam muna ako isa-isa sa mga kaibigan namin, pati na rin kay Ate Jess na nakatingin lang sa amin habang mahigpit na nakahawak sa akin si Josh. Umuwi ako noon na panatag ang loob dahil ang mas pinaniniwalaan ko ay si Josh. Wala naman ibang mas nakakaalam ng relasyon namin kundi kami lang. After ng pag-uusap namin ni Josh noong birthday niya, ay mas lalo kong nakita yung effort niya para iparamdam niya sa akin na ako yung pinakamahalagang tao sa buhay niya. Hindi lang niya ako binibigyan ng mga material na bagay, kundi palagi rin siyang may oras sa akin. Isang gabi, maaga akong sinundo ni Josh sa bahay. Nagkayayaan kasi silang magkakaibigan na mag-bar. Pagdating namin sa bar, ay agad naming nakita yung mga kaibigan naming nagiinuman na. Papalapit pa lang kami, ay sinalubong na kami ni Ate Jess at nakapormang yayakap kay Josh.
kaya sinalubong ko siya ng yakap. Hey, Ate Jess, it's nice to see you. Sorry, medyo na late kami ni Josh. Kanina ka pa ba? Hindi naman, kakasimula pa lang din namin. Sagot ni Ate Jess habang nakatingin kay Josh. Kaya hinawakan ko sa braso si Ate Jess at hinila papunta sa mga kaibigan namin. Tulad ng inaasahan ko, ay napaka-sexy ng damit ni Ate Jess. Para hindi landiin ni Ate Jess si Josh, ay nakipagtsikahan ako sa kanya tungkol sa buhay niya sa Canada habang umiinom kami ng beer. Naputol yung usapan namin nung kinausap si Ate Jess ng isa pang kalandian niya sa guild namin. Kaya hinanap ko na lang si Josh at hinila siya sa dance floor. Sumayaw kami ni Josh na parang kaming dalawa lang ang tao sa dance floor. Ipinikit ko yung mga mata ko at iginiling yung katawan ko, sabay sutunog ng musika. Habang si Josh naman ay sinasabayan ako sa paggiling at gumagapang yung mga kamay. Ilang minuto din kaming sumasayaw ng ganun, kaya hindi ko mapigilan na makaramdam ng init sa ginagawa namin. Lalo na at nararamdaman ko yung mas gigil niyang paghawak sa akin. Nararamdaman ko yung hininga niya sa tenga ko at yung paghalik sa batok ko. Grabe, nakaka-turn on naman yung ginagawa ni Josh. Kaya idinilat ko yung mga mata ko. Laking gulat ko nang makita ko si Josh nakausap si Ate Jess sa malayo. Ha? Sino tong kasayaw ko? Paglingon ko ay nakangiti sa akin si Kyle at akmang hahalikan ako kaya tinulak ko siya. Hey, what are you doing? Dancing with you. Kanina ka pa iniwan ni Josh dito sa dance floor nung tinawag siya ni Jessica. Napatulala ako sa sinabi ni Kyle. Kanina ko pa kayo pinapanood ni Josh. Grabe, sobrang nakaka-turn on ka. Pagpapatuloy ni Kyle habang nilalapit niya yung mukha niya sa akin. Tinulak ko ulit siya. Kyle, may boyfriend na ako. Tumigil ka nga. Boyfriend? Bakit ka iniwan ditong mag-isa? I like you ever since I saw you sa bahay ni Josh. I can see naman na mas kaya kitang alagaan kesa sa boyfriend mo. Nakainom ka lang, Kyle. And it's none of your business kung ano man yung nangyayari sa amin ni Josh. Speaking of Josh, hinanap ko ulit sila ni Ate Jess dahil wala na sila sa kinatatayuan nila. Bad trip. Baka nilalandi na naman ni Ate Jess yung boyfriend ko. Baka may ginagawa na naman silang milagro sa CR kagaya noong una ko silang nakilala. Lingon ako ng lingon para hanapin sila. Pero si Kyle ay hinahawakan yung braso ko. Please, Bianca. I know I'm a lot better than your boyfriend. Itigil mo na to, Kyle. I have a boyfriend and please respect that. Hindi ko na maintindihan yung sinasabi ni Kyle dahil nakita ko si Ate Jess na hinihila si Josh papunta sa madilim na parte ng bar. Iniwan ko si Kyle at nagmamadali akong sinundan si Josh at si Ate Jess. Inis at galit yung nararamdaman ko dahil konting landi lang ni Ate Jess, sunod-sunuran naman yung boyfriend ko na parang walang girlfriend. Na basta na lang iniwan sa dance floor. Papalapit pa lang ako sa kanila, ay nakikita ko na magkayakap si Josh at Ate Jess. Anong ibig sabihin nito? Hindi ako pala away na tao, pero susugurin ko na sana sila nang makita kong umiiyak si Ate Jess. Pinapakita niya yung mga pasa niya sa katawan. Hala, anong nangyari dyan? Hindi ko mapigilan na itanong paglapit ko sa kanila. Nag-away kami ng boyfriend ko at medyo naging physical yung away. Umiiyak na wika ni Ate Jess. Nawala naman agad yung galit at inis ko. Napalitan yun ng awa kay Ate Jess. Niyakap ko siya at kinomfort. I felt bad. Inisip ko kasi agad yung worst kay Josh at Ate Jess. Buti na lang at hindi ko sila sinugod, kundi nakakahiya ako. Sinamahan namin si Ate Jess at hinayaan siyang maglabas ng sama ng loob. Hanggang sa magpa siya ang grupo namin na mag-uwian na.
Ihahatid sana namin si Ate Jess pa uwi. Kaya lang tumanggi siya dahil ayaw na niyang madagdagan pa yung gulo nila ng boyfriend niya. Pagsakay namin ng kotse ay hinawakan ni Josh yung kamay ko. I'm sorry babe, iniwan kitang mag-isa sa dance floor. Nataranta kasi ako nung nilapitan tayo ni Jessica at umiiyak. Wala yun babe, naiintindihan ko naman. Sagot ko sa kanya. Babe, tawag ko kay Josh. Sasabihin ko sana yung tungkol kay Kyle, pero nakalimutan ko yun nang biglang maglikot ang kamay ni Josh, kaya natulala ako. Ang bilis mo talagang mabasa. Let's go somewhere and let me take care of this. Nagpunta kami ni Josh sa pinakamalapit na hotel na nakita namin at agad na nag-check-in. Pagsara pa lang ng pinto ng aming hotel room, ay sabik na kumilos si Josh. Halata sa mga galaw niya na sobrang tindi ng nararamdaman niyang init sa katawan. Akin ka lang, Bianca. Alam mo ba, nakita ko kayo ni Kyle na nag-uusap kanina. Nakita ko kung paano kanya tignan. What? Nakita pala niya pero hindi niya kami nilapitan. Hindi na ako nakapagsalita dahil sa tindi ng ginagawa ni Josh. Ramdam ko yung pagkasabik ni Josh dahil gigil na gigil siya sa akin. Masakit na masarap. Pero okay lang dahil nagugustuhan ko naman. Hindi nagtagal, sabay na kaming nanghina ni Josh. Niyakap niya ako at sabay kaming nakatulog. 2 linggo na makalipas mula noong huling pagkikita namin ni Josh. Nagpunta siya sa isang out-of-town trip para sa kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Kaya habang hindi kami magkasama, wala akong magawa kundi asahan ng aking sarili sa pagpapalabas ng init ng aking katawan. Habang inaalala ko yung mga intimate moments namin ni Josh. Half day lang yung klase ko ngayon at napagkasunduan namin ni Josh na susunduin niya ako sa school. Dahil 2 linggo kaming hindi nagkita, ay pinili kong maigi ang susuotin kong damit. Habang nasa klase ako, ay walang tigil ang pagpapalitan namin ng text ni Josh. Text pa lang ay para na kaming may ginagawa dahil sa mga nakakapag-init niyang messages. Dahil doon, naramdaman ko na basang-basa na ako sa excitement sa mga pangako ni Josh sa akin. Sa mga gagawin niya pag magkasama na kami. Pagkatapos ng huling klase ko, ay dali-dali akong nagpunta ng CR at tinanggal ko yung suot kong panty. Paglabas ko pa lang ng eskwelahan namin, ay agad kong natanaw si Josh. Nakangiti niya akong sinalubong at hinalikan. Patago kong inilagay sa kamay niya yung basang panty ko sabay ngisi. Basa na yan dahil sa mga text mo kanina. Tiningnan ni Josh yung inabot ko sa kanya at inamoy ito. Mahina siyang napamura. Maya-maya ay niyakap niya ulit ako at ramdam na ramdam ko yung excited niyang junior. Nakangisi akong tinitingnan siya kasi alam kong gustong-gusto niya na akong masarili. Sobrang naughty mo babe. Kung alam mo lang kung ano ang gusto kong gawin sa'yo ngayon, pero masyadong madaming tao. Bulong niya sa akin. Ano bang ginawa ko? Painosente kong tanong sa kanya. Umanda ka talaga sa akin mamaya. Nakangisi niyang sagot sa akin. Dahil sa excitement ko sa binigay ko kay Josh, ay hindi ko napansin agad yung motorsiklo na nasa likod niya. Inabot sa akin ni Josh yung isang helmet. Teka, bago itong motor mo. Akala ko kotse mo yung dala mo. Tanong ko kay Josh. Lagot. Nakapalda ako tapos wala akong suot na panty. Tapos sasakay ako ng motor. Babe, akin na ulit yung panty ko. Ngumisi si Josh. Nope, ibinigay mo na sa akin to, di ba? Nakapalda kasi ako at nasa'yo yung panty ko. Bulong ko sa kanya. Well, that's your consequence for being so naughty. Parang mas lalo akong tinitigasan sa isipin na nasa gitna ako ng legs mo. Tapos wala kang suot habang nagmamaneho ako. Sabi ni Josh
habang nakangiting ng aasar. Wala na akong magawa dahil ayaw talaga niyang ibalik sa akin. Pero pinasuot niya sa akin yung malaking jacket niya at tinulungan akong isuot yung helmet. Kahit nasuot ko yung jacket ni Josh, ay kitang-kita pa din yung maputi kong hita sa pagsakay sa likod niya sa motor. Bawat tigil ng motor ay may mga nakangisi at kumakaway pa sa akin. Buwisit talaga. Nakakahiya sobra. Tapos itong boyfriend ko tawa pa ng tawa. Pagdating pa lang namin sa kanila ay sabik niya akong hinalikan. At syempre, sabik din akong tumugon. Aaminin ko na nakadadagdag init yung thrill at excitement na baka may makahuli sa amin sa mga oras na yun sa garahe nila. Pero hindi ako handa na magkaroon ng anumang video. Kaya hinikayat ko si Josh na ituloy na lang sa loob ng bahay nila. Sabay kaming nag-ayos ng aming mga sarili at tumingin sa paligid kung may nakakita o may nakarinig sa amin. Noong wala naman kaming nakitang kakaiba sa paligid, ay pumasok na kami sa loob ng bahay. Pagpasok pa lang ng bahay ay sabik na naming itinuloy yung ginagawa namin kanina. Hanggang sa makarating kami sa kwarto niya at doon ay hindi kami nag-aksaya ng oras. Ginawa namin ang lahat ng gusto namin na parang wala ng bukas. At nang matapos ay agad kaming nakatulog. Hello beautiful, kumusta ang tulog mo? Nag-order na ako ng pagkain dahil alam kong gutom ka na. Eto, ang sakit ng buong katawan ko. Pero kaya ko namang igalaw. Nagising nga ako sa amoy ng pagkain kaya bigla akong nagutom. Nilapitan ako ni Josh at tinulungan niya ako magsuot ng bathrobe. Maya-maya ay tumunog ang phone niya pero kinansel niya. Tumunog na naman ulit pero muli niyang kinansel. Ang kulit talaga sa office. Sabi ko nang naka-off ako ngayon eh. Paliwanag niya sa akin. Nagbihis siya at lumabas ng kwarto, dala-dala yung phone niya. Ayoko namang matulog, kaya bumangon na din ako at nagbihis para sumunod sa labas. Paglabas ko ay narinig ko si Josh na bumubulong sa kausap niya. Hindi ba sabi ko sa'yo wag kang tatawag? Nang nakita ako ni Josh na papalapit, ay bigla niyang pinatay yung phone. Nakakainis talaga sa office. Alam naman nila na naka-off ako ngayon. Tawag pa din ng tawag. Sorry, tumawag na naman kasi. Gutom ka na ba talaga? Tara, kain na tayo. Bakit? May problema ba sa opisina nyo? Sige babe, kain na tayo. Maya-maya ay binuhat niya ako papunta sa isang maliit na kainan sa kwarto. Pagkatapos naming kumain, ay agad niya akong inalok na umuwi. Maaga pa naman eh. Pwede pa akong maya-maya umuwi. Sagot ko sa kanya. Andito pa rin naman ako bukas. Magpahinga muna tayo babe. Napagod kasi talaga ako eh. Wika ni Josh. Dahil pagod na nga daw siya at gusto ko na rin tapusin ang mga school paper ko, ay pumayag na rin ako. Bago kami umalis, ay nag-quick shower si Josh. Nakaporma na damit at nagpabango pa. Ihahatid mo lang ako, ayos na ayos ka. Biro ko sa kanya. Gusto ko kasing laging presentable kapag pumupunta sa inyo. Lalo na at andun yung mga magulang mo. Paliwanag ni Josh. Hinatid na ako ni Josh sa amin. Pero hindi naman siya bumaba at nagmamadali pang umalis. Hindi ko naman na yun pinansin dahil pagod na rin ako. Iniisip ko na din kasi yung mga kailangan kong ipasa ng mga school paper para matapos na. Naging abala ako sa assignment ko sa school at natapos ako bandang 10:00 na ng gabi. Walang text o tawag galing kay Josh. Sinubukan ko siyang i-text pero wala akong nakuhang reply. Kaya tinawagan ko ang phone niya na cannot be reached. Baka pagod na at nalobat. Kawawa naman. Bago ako natulog, ay chinek ko ulit kung may paramdam si Josh. Pero hindi na talaga siya nag-online. Walang reply sa text ko or callback man lang. Ang weird. Usually kasi, palagi siyang nagte-text o tumatawag kahit pagod siya.
Maaga na lang akong pupunta sa kanila bukas. Kinabukasan, maaga akong pumunta sa bahay nila Josh. Ang mama niya ang sumalubong sa akin. Nagulat ito dahil ang pagkakaalam daw ni tita ay magkasama daw kami ni Josh kagabi na alas 4 na ng umaga nakauwi. What? 4 AM na nakauwi? Saan siya galing? Akala ko umuwi na siya agad pagkahatid sa akin dahil pagod na siya kahapon. Ipinatawag kaya sa trabaho kaya siya inumaga ng uwi? Kawawa naman pala tong boyfriend ko. Napaka-dedicated sa trabaho. Sinabi ko na lang kay tita na baka may emergency si Josh sa trabaho. At saka ako nagpaalam na pupuntahan ko na siya sa kwarto. Pagpasok ko ng kwarto ni Josh, ay agad kong nakita na mahimbing siyang natutulog na naka-boxer shorts lang. Inilapag ko ang mga gamit ko at hinalikan ko siya sa noo. Umupo ako sa tabi niya at marahan kong hinaplos ang kanyang muka. I miss you and I love you so much. Bulong ko sa kanya habang natutulog. Habang pinapanood siyang natutulog, ay hindi ko maiwasang mapangiti. Halos mag-iisang taon na kaming magnobyo ni Josh at ang laki na ng pinagbago niya simula nang makilala ko siya. Kung babalikan mo yung nakaraang taon noong bagong magkakilala pa lang kami, hindi mo aakalain na siya yung lalaking pipiliin kong mahalin. Oo, gwapo si Josh at kinababaliwan ng maraming babae. Pero siya yung lalaking hindi nagseseryoso sa isang babae. Puro fubo lang ang kanyang mga karelasyon. Aaminin kong iniwasan ko siya noong una. Dahil sa nakita ko sila ni Ate Jessica sa CR noong eyeball namin. Pero kahit anong pag-iwas ko sa kanya ay talagang nagpursigi siya. Ipinakita niya kung gaano ako kahalaga sa kanya. Araw-araw ay walang tigil niya akong sinusuyo. Pinupuntahan sa aking universidad, sa bahay namin. Hanggang sa binigyan ko siya ng pagkakataon at nagsimula kaming mag-date. Noong una, hindi ako naniniwalang magbabago siya, na kaya niyang pumasok sa isang exclusive relationship. Pero tama nga yung sabi nila na lahat ay dapat mabigyan ng pagkakataong magbago. Mabuti na lang at binigyan ko siya ng pagkakataon. Mabuti na lang at hindi siya tumigil sa pagsuyo sa akin noon. Mahal na mahal kita. Labis-labis akong nagpapasalamat na dumating ka sa buhay ko. Bulong ko sa kanya habang natutulog, pagkatapos ay hinalikan ko siya sa labi. Nagsimula akong tumayo at unti-unting nagligpit ng mga gamit sa kwarto niya. Nung pinulot ko yung ginamit niyang pantalon para ilagay sa labahan, ay isa-isa kong tinanggal yung laman ng kanyang bulsa. Panyo, barya, mga papel. Binuklat ko yung mga papel at binasa. Ano ba to? Puro phone number at pangalan ng mga babae. Saan ka ba galing kagabi? Hindi ko maiwasang makaramdam ng takot at kaba. What if bumalik na siya sa dating playboy? What if hindi pa rin sapat lahat ng efforts ko na sabayan siya sa mga gusto niyang subukan? What if hindi pa rin ako sapat? Pinilit kong pakalmahin ang aking sarili at huminga ng malalim. Tinignan ko si Josh na payapang natutulog. Hindi naman niya siguro gagawin sa akin yun. Gwapo si Josh at talagang lapitin ng mga babae kaya hindi din talaga maiiwasan na may mga magkakagusto sa kanya. Mas mabuti pa ay kausapin ko na lang siya mamaya. Kesa naman kung ano-ano itong iniisip ko na hindi maganda. Tinapos ko yung pagliligpit ng mga gamit ni Josh at humiga sa tabi niya. Hindi ko alam kung gaano katagal na ako nakatitig sa maamo niyang muka habang natutulog. Hindi ako lolokohin ni Josh. Mahal niya ako at mahal ko rin siya. Kaya dapat hindi ko na to iniisip. Ngayong araw ang pinakahihintay namin ni Josh. Ang aming first anniversary. Isang taong puno ng pagmamahalan at puno ng masasayang alaala. 1 year na kami pero hindi pa rin nagbabago ang init ng aming relasyon. Kung ano-ano pa rin ang tinatry namin sa kama na makadadagdag ng excitement namin.
Kung ano ang gustong ipagawa ni Josh sa akin, ay ginagawa ko. Basta yung kaya ko lang. Nandito kami ni Josh ngayon sa isang motel kung saan isa-celebrate namin ang aming anniversary. Kagagaling na namin sa isang restaurant. Pagkatapos naming kumain, ay agad kaming dumiretso dito. Iniwan ko na sa bahay ang dala niyang flowers and chocolates. Habang nakahiga kami ni Josh sa kama ay nakayakap ako sa kanya. Katatapos lang ng first round namin at talaga namang hiningal kami sa sobrang tindi ng bakbakan. Babe, anniversary naman natin ngayon. Baka pwedeng sayawan mo ulit ako. Tulad nung ginawa mo noong birthday ko. Nakakamiss kasi. Please, malambing na pakiusap ni Josh sa akin. Naku babe, nahihiya nga ako eh. Hindi ko alam kung paano ko nagawa yun before. Sige na babe, pamimilit ni Josh. Pagkatapos ay niyakap ako at tinukso-tukso. Ano, sasayawan mo na ba ako bukas? Tanong ni Josh habang patuloy niya akong inaakit. Napapikit ako sa kiliti at kakaibang pakiramdam na aking nadarama. Pero papayag ba ako? Komportable ba akong gawin to? Oo, medyo naghanda ako dahil matagal na itong hinihiling ni Josh sa akin. Pero ayokong basta na lang pumayag dahil lang sa gusto niya. Dapat ay bukal din sa loob kong gawin to. Pinilit kong umikot ng pagkakahiga para magkaharap na kami ni Josh. Tiningnan ko siya sa kanyang mga mata. Ang mga tingin, naligaya at pagmamahal ang makikita. Nagtatalo pa rin ang puso't isipan ko. Pwede namang mahalin siya na hindi pumapayag sa lahat ng gusto niya. Pero gusto ko rin siguro itong gawin para sa kanya. Kaya nakapagpa siya akong pumayag sa gusto niya. Nahihiya ako, pero gusto kong suklian ang mga pagsisikap niya para maiparamdam sa akin kung gaano ka-espesyal ang aming anibersaryo. Umiling-iling ako kay Josh, sabay kiliti sa tagaliran niya. Punong-puno ng tawanan ng buong kwarto sa walang tigil naming paghaharutan. Ang saya lang ng ganito. Simple at walang inaalala. Isang gabing umaapaw ng ligaya at pagmamahalan. Isang magandang simula sa pagdiriwang ng aming unang anibersaryo. Natigil lang ang aming pagtatawanan nang biglang hinaplos ni Josh ang aking mga pisngi at inangat niya ang aking ulo. Tiningnan niya ako sa mga mata na tila nagpapadala ng libu-libong emosyon bago niya dahang-dahang inilapit ang kanyang maamong muka at inalikan ako sa labi. I love you, Bianca. You are the best thing that has ever happened to me. Alam ko para akong sirang plaka na paulit-ulit, pero gusto ko talagang malaman mo na mahal kita. At mahal na mahal din kita, babe. And yes, I will. You will? Sasayawan mo ko? Masayang tanong ni Josh sa akin. Ngumiti lang ako at hindi sumagot. Kinabukasan ay nagising ako na wala si Josh sa aking tabi. Nagsuot ako ng balabal at nagpunta sa banyo para maghilamos. Nag-toothbrush at nagsuot ng malinis na damit. Pagkatapos ay dahan-dahang naglakad paikot ng aming kwarto. Napapangiti ako habang isa-isa kong hinahawakan at tinitingnan ang aming mga litrato mula noong nakaraang taon. Bawat litrato ay may iba't ibang masasayang alaala na masarap balik-balikan. Napapangiti ako habang sinasariwa ang bawat pangyayari kagabi. Habang naglalakad ako ay napansin ko si Josh na nasa labas ng maliit na balkonahe. Nakaligo na at nakaporma. May kausap siya sa phone at nakatingin sa malayo. Kaya siguro hindi niya ako napansin. Lalapitan ko sana si Josh nang biglang may kumatok. Dali-daling ibinaba ni Josh ang phone niya nang makita niya akong gising na. Nilapitan niya ako kaagad at hinalikan sa labi bago binuksan ang pinto para sa room service food na in-order ni Josh habang tulog pa ako. Hi babe, good morning. Nag-order na ako ng breakfast natin. Para paggising mo, nakaredy na ang lahat.
Thank you baby for preparing everything. Bakit hindi mo ako ginising? Bihis ka na tapos ako hindi pa nakakaligo. Ang sarap kasi ng tulog mo and I want you to rest well. Tara, kain na tayo habang mainit pa yung pagkain. Agad akong pinaupo ni Josh at pinagsilbihan. Pakiramdam ko talaga isa itong panaginip. Hindi ko maipaliwanag ang sayang nararamdaman ko. Natulala ata ako kakatitig sa kanya kasi nagulat ako nang bigla niya akong sinusubuan na. Masama ba ang pakiramdam mo? Kanina ka pa parang wala sa sarili. Ayaw mo ba yung pagkaing in-order ko? Pwede naman akong umorder ulit. Sabi ni Josh habang kinukuha ulit yung menu. Hindi na babe. Masarap nga tong mga pagkain na in-order mo. Tara, kain na tayo. Pagkatapos mag-almusal, ay nagtungo na ako sa banyo para makaligo at mag-ayos. Pakiramdam ko ay lalabas na ang puso ko sa kabang nararamdaman ko sa mga oras na yun. Kaya ko to. Pikit mata kong sinasabi sa aking sarili. Lumabas ako ng banyo at nakita ko si Josh na nakaupo sa sofa habang may kausap pa rin sa kanyang phone. Tiningnan ko ang kanyang maamong mukha na nakakunot noo at iritable. Nakatingin sa sahig habang minamasahe ang kanyang noo gamit ang kanyang kanang kamay. Bigla tuloy akong kinabahan na ituloy ang plano ko kasi mukhang wala sa mood si Josh. Pero anniversary namin ngayon at gusto kong mawala ang isip niya sa trabaho. Kahit saglit lang. Kaya bahala na. Mahina ang boses, bumubulong at mukhang naiinis sa kanyang kausap sa phone. Hindi niya ako napansing dahan-dahang lumapit sa kanya. Dahil nagulat siya nang bigla kong hinawakan ng kanyang kamay. Diba sabi ko sa'yo, ako ang tatawag sa'yo. Wag. Ang mga katagang narinig ko, bago ko kinuha ang kanyang phone mula sa kanyang kamay. Pagkatapos, pinatay ko ang tawag bago ko inilapag ito sa tabi niya. Babe, tapos ka na palang maligo. Nagulat na nauutal na sinabi ni Josh habang tinitignan ako mula ulo hanggang paa. Kanina ka pa may kausap. Anniversary natin ngayon. Ipinangako mo itong araw na to sa akin. Sabi ko habang nakasimangot. I'm sorry babe. Alam mo naman sila sa trabaho ko. Minsan kahit weekend, tawag talaga sila ng tawag. May malaking kliyente kasi kami ngayon. Pagpapaliwanag niya. I'm sorry din. Alam ko namang importante ang trabaho mo. Pero ilang linggo ka nang busy dyan. Bigyan mo naman ako ng oras kahit ngayong araw lang. Pero kung importante talaga yan, maiintindihan ko. Napansin kong umiikot yung mga mata ni Josh at napalunok habang nakatingin sa suot kong damit. Napansin ko din ang unti-unting pagsikip ng kanyang pantalon. Naku, napansin niya na yung suot ko. Kinakabahan ako sa gagawin ko. Kaya ko ba to? Bakit kasi pumayag pa ako? Palakas ng palakas ang dagundong ng dibdib ko sa sobrang kaba. Bahala na. Ipinikit ko ang aking mga mata at huminga ng malalim. Pilit kong pinapakalma ang kabang nararamdaman ko. Hindi ito ang unang beses na sasayawan ko si Josh. Pero nahihiya pa rin kasi ako na gawin to. Iminulat ko ang aking mga mata at tiningnan si Josh. Unti-unting nabawasan ang kaba na aking nararamdaman at napapalitan ito ng pagmamahal na nararamdaman ko para sa kanya. Kitang-kita ko ang namumungay niyang mga mata. Binasa ko ang aking labi, pagkatapos ay kinagat ito. Akmang lalapit si Josh para halikan ako, pero pinigilan ko siya. Bawal, sambit ko sa kanya. Ha? Tanong ni Josh habang pilit na inaabot ako. No touching. Wika ko. Ha? Galit ka ba? Natigilan si Josh sa pagtatanong niya,
nang inilagay ko ang aking hintuturo sa kanyang labi at umiling. Habang nakatingin pa rin sa mga mata ni Josh, sinisip-sip ko ang aking daliri. Mahina siyang napamura habang pinapanood ako. Nagring yung phone ni Josh pero hindi niya ito sinasagot. Hindi mo ba sasagutin yan? Baka importanteng tawag galing sa opisina niyo. Tanong ko sa kanya habang patuloy ko siyang inaakit. Napangiti ako nang makita ko siyang natatarantang kinapa yung phone niya na walang tigil sa pagring. Dahan-dahan akong lumuhod sa harap niya habang nakatingin sa kanyang mga mata. Alam mo, baka magalit yung kliyente niyo kapag hindi mo sinagot yung tawag na yan. Malanding pagtatanong ko sa kanya. Kung kanina ay nahihiya ako sa gagawin ko, ngayon ay parang nakakuha ako ng kakaibang lakas ng loob sa nakikita kong reaksyon niya. Kaya itinuloy ko ang aking munting palabas. Itinuloy ko ang pangaakit sa kanya. Lihim na nangingiti pa rin ako habang nakikita ko si Josh na hindi mapakaling kinakapa pa rin ang kanyang phone na walang tigil ang pagring. Bigla kong itinigil ang aking ginagawa nang mahanap ni Josh ang kanyang phone at tuluyan niya itong inoff. Tumayo ako at dahan-dahan akong lumapit kay Josh upang gawaran siya ng banayad na halik sa kanyang labi. Tutugon sana si Josh pero dahan-dahan akong umiwas. Bawal nga, di ba? Bulong ko sa kanya. Babe naman, galit ka ba? I'm sorry. Naglakad ako papalayo kay Josh para kunin ang phone ko. Medyo nanginginig yung kamay ko sa kaba sa gagawin ko. Hinanap ko sa phone ko yung kantang inihanda ko at pinindot ko ang play button bago humarap kay Josh. Agad na namang nawala ang aking kaba at mga pag-aalinlangan nang magtama ang aming mga mata. Pakiramdam ko ay parang binibigyan ako ni Josh ng kakaibang lakas ng loob, kaya't dahan-dahan akong naglakad papunta sa kanya. Na meron pa rin kasamang panunukso. Yun bang pinapasabi ko siya ng husto? Babe, mahina niyang bigkas. Request mo to, di ba? Nakangiting napakagatlabi si Josh. Kitang-kita sa kanyang mga mata ang pananabik sa mga gagawin ko. Nawala ang kanyang mga ngiti nang magsimula akong dahan-dahang sumayaw habang nakatitig sa kanyang mga mata. Patuloy ko siyang tinukso, ngunit ilang sandali lang ay hindi na nakapagpigil si Josh. Gigil niya akong hinila. Hindi ko na natapos ang munti kong palabas dahil hindi na kinaya ni Josh ang pagtitimpi. Ito ang pinakahihintay kong sandali. Yung sandaling nawala na siya sa kanyang sarili. Yung mukha niyang sarap na sarap. Pakiramdam ko ay nahuhulog na naman ang loob ko sa kanya tuwing umaabot kami sa sandaling yun. Bumagsak ang katawan ni Josh sa ibabaw ko, pagkatapos ay niyakap ako. I love you so much, Bianca. Happy anniversary, babe. I love you too, Josh. Isang buwan na ang nakakalipas simula noong huli kaming magkita ni Josh. Matapos ang aming anniversary ay pareho kaming naging abala sa aming mga kanya-kanyang tungkulin. Napadala si Josh sa Cebu para asikasuhin ang business expansion ng kumpanyang kanyang pinagtatrabahuhan. Ako naman ay naging abala sa kaliwat kanang school projects at final exams. Sa loob ng 4 na linggo ay ilang beses lang akong tinawagan ni Josh. Naging madalang din ang pagte-text niya sa akin. Ayos lang naman. Alam ko namang pagod din siya sa work at sobrang stress. Hindi ko mapigilang ngumiti at alalahanin ang masasayang sandaling kasama ko ang aking nobyo. Ilang linggo na ang nakalipas ngunit parang kahapon lang noong ipagdiwang namin ang 1 taon naming pagmamahalan. Hindi man kami laging magkausap ngayon, pero alam kong mahal na mahal ako ni Josh at nagbibilang lang ako ng ilang sandali bago kami muling magkita. Tila narinig at naramdaman ni Josh na iniisip ko siya, kaya biglang tumunog ang aking phone. Hello babe, I miss you.
Masayang bati ko kay Josh. Hi babe, I miss you too. Sorry ngayon lang ako nakatawag ah. Sobrang naging busy kasi sa work. Okay lang yun babe, naiintindihan ko naman. Salamat babe, the best ka talaga. You are so understanding. Nasaan ka nga pala ngayon? Andito sa bahay. Nagliligpit sa kwarto katatapos ko lang gawin yung projects ko. So may gagawin ka pa ba today? Wala naman babe. Bakit? Do you need anything? Well, kararating ko lang sa Manila. Babiyahe na rin ako pa uwi sa bahay. I miss you and I want to see you. Pwede ba tayong magkita today? Susunduin kita mga 5 p.m. Wow, andito ka na. I miss you too. Siyempre, pwede tayong magkita. Gusto mo bang ako na lang ang magpunta sa inyo? I can cook for you. Ah, hindi na babe. Ayokong mapagod ka pa. Sa labas na lang tayo kumain. Gusto ko tayong dalawa lang ang magkasama. Okay, sige. I'll be ready by 5 p.m. See you soon, babe. I love you. See you soon, babe. I love you too. Excited at hindi ako mapakali pagkatapos naming mag-usap ni Josh. Dali-dali akong nag-ayos ng aking sarili bilang paghanda sa pagsundo niya. Napili kong magsuot ng isang pulang bodycon dress na may malalim na V-neckline at tinernuhan ko ito ng pulang high heels. Ikinulot ko ang dulo ng aking buhok at naglagay ng konting makeup. Eksaktong 5 p.m. ay tumunog ang aming doorbell at pagbukas ko ng pinto ay naroon si Josh na nakayukong may hawak na mga pulang rosas. Biglang bumilis ang pagtibok ng puso ko nung makita ko ang kanyang ngiting nakakahumaling. Pareho kaming nakuryente nung sabay naming sinubukang maghawak ng kamay. At tila tumigil ang pag-ikot ng mundo nang hinaplos niya ang aking muka bago dumampi ang labi niya para gawaran ako ng isang mainit na halik. I miss you so much, babe. Sabi niya habang niyayakap niya ako ng mahigpit. I miss you too. Isang buwan din tayong hindi nagkita. Hindi ko mapigilang mapangiti habang nakatingin sa kanya. Ramdam ko kasi ang saya at pagkasabik na makita niya ako. Para akong nananalamin at nakikita ko sa kanyang muka ang refleksyon ng bawat emosyon na aking nararamdaman. Tiningnan ako ni Josh mula ulo hanggang paa. At base sa ekspresyon ng mukha niya, ay alam kong nagustuhan niya ang damit na napili kong suotin ngayong gabi. Kapansin-pansin ang kanyang paglunok at pag-iba ng kanyang ngiti simula noong tiningnan niya ng buo ang outfit ko. You look beautiful in that dress. Salamat babe. Saan pala tayo pupunta? Babe. Napansin ko pala wala yung sasakyan ni Tito. Nasaan sina Tito at Tita? Tanong sa akin ni Josh. Lumabas sila babe. Nag-grocery. Nagpaiwan na ako at sinabi ko kasing lalabas tayo. Oh, okay. So ready ka na ba? Let's go. Sabi ni Josh habang nakahawak sa bewang ko. Habang nagmamaneho si Josh, ay hinawakan niya ang kaliwang kamay ko at nakangiting pasulyap-sulyap sa akin. Bakit? Nakangiti kong tinanong si Josh. Wala naman. It's just that I miss you. Gusto ko talagang kumain tayo sa labas ngayon kaso yung dress mo kasi. Oh, ano namang mali sa dress ko? Tanong ko kay Josh. Well, hindi ako makapag-isip ng maayos dahil dyan sa dress mo. Wala akong ibang iniisip kung paano ko tatanggalin sa'yo yan. Akala ko ba you like my dress? Sabi ko habang nakanguso. Siyempre I love your dress. Bagay nga sa'yo babe. But I also miss you. Pagpapaliwanag ni Josh. Napangiti ako sa itsura ni Josh habang nagpapaliwanag. Biro lang, ikaw naman. I miss you too babe. So what do you suggest that we do? How about mag-take out order na lang tayo and let's go somewhere else?
Since we both can't decide where to order, nagpasya si Josh na mag-order na lang ng room service from the hotel. Pagpasok pa lang namin sa hotel room, agad binitawan ni Josh ang dala niyang bag at agad akong hinalikan sa labi. Noong una ay dahan-dahan lang na tila nanunuyo na may otoridad. Nadarang sa pangyayari ay agad din akong tumugon. Ang dahan-dahan ay naging mapusok. Hindi talaga ako makapagpigil sa sarili ko tuwing kasama kita, babe. Sabi ni Josh sa pagitan ng kanyang paghinga. Puro ingay namin ni Josh ang maririnig sa buong kwarto. Hindi ko malaman kung saan ako kakapit. Sa simula hanggang sa matapos kami. Nang matapos kami ni Josh, ay nagyaya na siyang kumain. I want to look decent and presentable kapag nag-dinner kami. Kaya naligo ako habang abala si Josh sa pag-order ng dinner namin. Simula pa lang ng gabi, ay masakit na agad ang katawan ko sa ginawa namin. Dapat ata ay nag-exercise ako nung mga nakaraang linggo. Inayos ko ng mabuti ang aking sarili bago ako lumabas ng CR. Pagkalabas ko ay abalang-abala si Josh na may inaayos sa tapat ng kama. Paglapit ko sa kanya ay nakita ko ang camcorder na may stand. Bigla akong napaatras at kinabahan. Balak ata ni Josh na i-record yung gagawin namin. Hindi ako mapakali at kinakabahan. Hindi ako mapalagay na may nakikita akong kamera. Ayokong gumawa ng video. Diyan nagsisimula kung saan nanggagaling ang scandals. Alam kong alam ni Josh na hindi ako magiging okay kapag may kamera akong nakikita. Ano yan? Nanginginig kong tinanong si Josh. Babe, hindi ba gusto natin parehong nasasarapan? Gusto ko sanang hilingin sa'yo na i-record kahit isang beses lang. Iba kasi yung excitement ko kapag naiisip ko na naka-record tayo. Paliwanag ni Josh sa akin. Alam mo naman babe na ayoko ng any picture or video. Diyan nagsisimula yung mga scandal online eh. Oo babe, but I promise para sa akin lang to. Wala ka bang tiwala sa akin? I trust you. Alam mo yan. Huwag mo namang daanin sa ganyan. Alam mong pinagkakatiwalaan kita ng buong buo. Hindi lang talaga ako mapalagay kapag nakakakita ng kamera. Mahirap na. Ayokong masira ang kinabukasan ko. Hindi ko naman hahayaan yun, babe. Sinisigurado ko sa'yo na sa akin lang to. Kung gusto mo pa, walang muka ang pag-record natin para makampante ka. I'm sorry. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit kailangan pang mag-record. Bakit ba gusto mo kasi? Kagaya kapag may pangyayari sa buhay natin. Kumukuha tayo ng mga litrato at video para alalahanin ang sandaling yun. Gusto kong mabalikan ang pakiramdam ng mga sandaling magkasama tayo. Madami kasi tayong masasayang alaala, babe. Gusto ko lang may maitago bilang remembrance na mababalikan natin sa future. Nasa puso at isip natin yung mga alaalang yun, babe. Hindi naman natin kailangan pang i-record gamit ng kamera. Mas mahalaga ang maproteksyonan natin ang ating mga sarili sa mga skandal online. Sinisigurado ko sa'yo na hindi ito aabot online. Maniwala ka sa akin. It's for you and me only. Mahal mo naman ako, di ba? Hindi ako kumibo. Nag-iba din ang pakikitungo niya sa akin. Halatang naiinis siya sa hindi ko pagpayag. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit kailangan pa nun. Napaisip tuloy ako. Nag-record na ba kaya siya nang hindi ko nalalaman? Dumating ang mga in-order na pagkain ni Josh at tahimik kaming kumain ng hapunan. Halos hindi niya ako kinikibo at pareho kaming tahimik na kumakain ng hapunan. Baka sa kanyang muka ang pagkadismaya na hindi niya ako napapayag sa gusto niya. Kaya't walang tigil ang pagtatype niya sa kanyang phone at hindi na ako pinapansin. Napaisip tuloy ako lalo. Ganun na lang ba? Dahil sa video, ganito matatapos ang gabi namin pagkatapos ng 1 buwan kaming hindi nagkita. Sabay kaming nagkatinginan
at sabay din kaming bumigkas ng sorry. Hindi babe, I'm sorry. Alam ko kung saan ka nang gagaling at hindi dapat kita pinipilit sa bagay na hindi mo gusto. I'm sorry din babe. Alam mo naman na kung kaya ko ibibigay ko sa'yo. Pero hindi ko talaga kayang magpa-record ng video. It's okay. Pagkatapos kumain ihahatid na kita sa inyo. Baka hinahanap ka na. Itatanong ko pa lang sana kung bakit bigla niya akong ihahatid pa uwi. Dahil lang usapan namin, kinabukasan pa kami mag-check out. Pero may biglang tumawag sa phone niya at naglakad siyang papalayo. That's work babe. Kailangan ko nang umuwi at may kailangan akong asikasuhin na trabaho. Ihahatid na kita pa uwi. Magsha-shower lang ako saglit ha. Sabi ni Josh habang nagmamadaling pumasok ng banyo. Pagkatapos niyang maligo, ay todo ang pag-aayos niya sa kanyang sarili, na nakaporma ng may lakad ang itsura niya. Tara na, ihahatid na kita sa inyo babe. Gusto mo bang sa inyo na lang ako matulog tonight? Pwede kitang i-massage kapag napagod ka sa work. Paglalambing ko kay Josh. No babe, hindi na kailangan. Madami akong kailangang tapusing trabaho so baka hindi kita maasikaso. Mabilis na sagot ni Josh. Hindi na ako nagpumilit pa at nagpahatid na sa bahay. Nabitin man ako sa oras na magkasama kami, pero may ibang araw pa naman, lalo na at andito na ulit siya sa Manila. Lunes ng umaga, naghahanda na ako papasok ng eskwelahan nang biglang nag-text si Josh sa akin. Babe, hindi ako makakapasok ng trabaho ngayon. Masama ang pakiramdam ko. Nilalagnat ako at nasusuka. Hey babe, anong nangyari? May nakain ka ba? Anong ginawa mo kagabi? Paggising ko masama na ang pakiramdam ko eh. Kawawa ka naman babe. Magpahinga ka at uminom ng gamot ha. Yes babe. Dito lang ako ngayon sa bahay magpapahinga. Siguro matutulog na lang ako maghapon. Mag-ingat ka papasok ng school at text mo na lang ako kapag nasa school ka na. Yes po. Paalis na nga po ako ngayon ng bahay. Love you. I love you too. Ingat ka. Matutulog lang muna ako. Kawawa naman si Josh. May sakit. Palagi kasing puyat. Halos hindi na nga kami gaanong nagkikita recently dahil sa kaliwat ka ng projects niya. Huwag kaya akong pumasok ngayon at puntahan ko siya. Pero hindi kasi ako uma-absent sa school unless may sakit talaga ako. Habang nakaupo ako sa loob ng jeep, nag-iisip ako kung papasok ba ako o pupuntahan ko na lang si Josh para alagaan siya. Hindi ko namalayan na pinara ko yung jeep at tumawid sa kabilang kalsada para sumakay sa FX papunta kina Josh. Pagkababa ko ng FX, ay namili pa ako ng prutas para kay Josh. Hindi ko alam kung anong gusto niyang kainin ngayon. Kaya pupuntahan ko muna siya bago ako lumabas ulit. Para mamili ng mga sangkap para lutuan siya ng pagkain ngayon. Abala akong nag-aayos ng aking pinamili habang naglalakad papunta kina Josh. Napatigil ako sa kanto nila nang biglang bumukas yung gate ng bahay nila. May lumabas na isang babae. Maganda, matangkad, morena at mukhang model. Kasunod niyang lumabas ng bahay ang boyfriend ko. Inilagay nung babae ang kanyang mga kamay sa balikat ni Josh, pagkatapos ay hinalikan niya ito. Mabilis namang tumugon si Josh. Habang walang tigil sa paghaplos-haplos sa likod ng babae at kung ano-ano pa. Nakatayo lang ako at nakatingin sa kanila. Nanginginig yung mga kamay kong kinuha ang aking phone at kinunan sila ng litrato. Dahan-dahang bumagsak ang mga luha ko habang nakatingin sa kanila. Hayop. Gusto ko silang sugurin. Gusto kong sumigaw. Gusto ko silang saktan. Pero napako ako sa aking kinatatayuan. Pinapanood kung paano sila maglaplapan sa labas ng gate. Iyak ako ng iyak habang nanginginig ang buong katawan ko. Parang nahihirapan na akong huminga
habang lumalabo yung paningin ko sa pag-iyak. Ipinikit ko ang mga mata ko at pinahid ang mga luha kong walang tigil na umaagos mula sa aking mga mata. Naglakad ako papalayo. Naglakad ako ng naglakad hanggang sa pumasok ako sa isang fast food restaurant. Nagkulong sa isang cubicle sa CR. Doon sa loob ng cubicle na yun ay hinayaan kong umagos ang aking mga luha. Hinayaan kong maramdaman ang sakit at kirot mula sa aking nasaksihan. Saan ba ako nagkamali? May pagkukulang ba ako? Hindi ko malaman ang dahilan kung bakit nagawa sa akin to ni Josh. Ibinigay ko ang lahat-lahat sa kanya. Sinubukan kong sabayan ang lahat ng trip niya sa buhay. Ako pa nga ang palaging umaamo sa kanya tuwing may tampuhan. Pero bakit ganun? Gaano katagal na ba niya akong niloloko? Dahil ba to sa ayaw kong ipagalaw ang aking wet packs? O hindi kaya dahil ayaw kong kunan niya ng video ang aming ginagawang milagro? Nagduda ba siya sa pagmamahal ko sa kanya dahil hindi ako pumayag? Niyakap ko ang aking sarili habang patuloy na umiiyak. Gulong-gulo ang isip ko sa nangyari. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na nagkulong doon sa CR, pero nung lumabas ako ay pulang-pula ang mukha ko at namamaga ang mga mata. Itutuloy ko pa ba ang pagpunta ko sa bahay nila Josh o uuwi na lang ako? Hindi ko alam. Ano ba ang dapat kong gawin? Kausapin ko si Josh? Sabihin ng mga nasaksihan ko? Kaya ko ba siyang harapin ngayon? Lumabas ako ng cubicle. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin at huminga ng malalim. Kaya ko to, sabi ko sa aking sarili. Binuksan ko ang gripo at sinimulang maghilamos ng muka. Pagkatapos ay naglagay ako ng makeup sa muka para matakpan ang bakas ng aking pag-iyak. Pinilit kong pigilan ang mga luhang nagbabadya na namang bumagsak, pero kahit anong pigil ko ay masyadong malakas ang agos ng mga luha na walang tigil ang pagpatak. Ang sakit. Ang sakit-sakit. Gusto kong magwala. Gusto ko siyang saktan, pero mas nanaig yung gusto kong malaman ng katotohanan. Tuliro at wala sa sarili. Gulong-gulo ang aking isip habang nakatingin sa sarili ko sa salamin. Ano ba ang dapat kong gawin? Kaya ko bang makita si Josh ngayon o sa ibang araw na? Pero kung pupuntahan ko siya ngayon, maaari kong makita ang mga ebidensya na magkukumpirma ng kanyang pagtataksil sa akin. Ipinikit ko ang mga mata at huminga ng malalim. Masakit pero kailangan ko tong gawin para sa kaitatahimik ko. Ito ang tamang panahon na puntahan siya kung saan siya ay hindi niya inaasahang darating ako. Pagmulat ko ng aking mga mata, ay nabuo ang desisyon kong puntahan si Josh. Muli kong inayos ang aking sarili para matakpan ang bakas ng aking pag-iyak. Paulit-ulit kong sinasabi na kaya ko to, habang unti-unting naglalakad papunta kina Josh. Habang papalapit ako sa kanila, ay parang bumibigat ang bawat hakbang ko. Napahinto ako kung saan ako nakatayo kanina, pero ngayon ay pinilit kong maglakad papunta sa kanila. Nanginginig ako habang dahan-dahang naglalakad papunta sa kanila. Ang tagal ko ding nakatayo sa labas ng gate nila Josh. Pabago-bago ang isip kung itutuloy ko ba to. Hindi ko alam kung kaya ko ba siyang makita sa mga oras na yon. Hindi ko na alam yung nangyari. Siguro pinindot ko yung doorbell dahil nakita ko na lang si Josh na binuksan ng gate at ang kanyang muka ay gulat na makita ako. Pinilit kong ngumiti kahit nadudurog ang puso kong makita siya. Gusto ko siyang tanungin sa nasaksihan ko. Pero pinilit kong itikom ang aking bibig at tiniis ang sakit na nararamdaman. Bianca, akala ko may pasok ka ngayon. Nauutal na tinanong ni Josh. Hindi ako pumasok. Matipid kong sagot kay Josh at naglakad papasok ng bahay nila. Hinabol ako ni Josh na parang hindi mapakali na makita ko. Pinilit kong hindi siya tingnan dahil baka hindi ko mapigilan ang mga luha ko. Sa mga oras na yun ay gulong-gulo ang aking isipan. Gusto ko siyang yakapin. Gusto ko siyang sigawan.
Gusto ko siyang saktan. Gusto kong magalit. Gusto ko siyang kausapin pero hindi ko alam kung paano sisimulan. Binilhan pala kita ng mga prutas. Sabi ko sabay abot ng supot ng mga prutas kay Josh. Gaya ng nakagawian, ay dumiretso ako ng pasok ng kwarto niya. Nakita ko ang magulong ayos ng kwarto niya. Mga damit niyang nakakalat sa sahig at napansin ko ang ilang pakete ng kondom sa basurahan. Sinundan ako ni Josh papasok ng kanyang kwarto at nagmamadaling tumayo sa harap ng kanyang computer na tila tinatakpan niya ito. Nakikita kong hindi siya mapakali kung ano ang kanyang gagawin dahil sa nadatnan kong ayos ng kanyang kwarto. Bakit hindi ka pumasok ngayon, babe? Tanong ni Josh sa akin. Hindi pa man ako nakakasagot sa tanong ni Josh, ay biglang dumating ang mama niya mula bakasyon galing probinsya. Tinatawag si Josh para magbuhat ng mga gamit at mga pinamiling mga grocery items. Dali-daling lumabas ng kwarto si Josh dahil sumisigaw na yung mama niya kaya naiwan ako mag-isa sa kwarto. Pagkalabas niya ng kwarto, hindi na ako nagdalawang isip na silipin kung ano man ang pilit na itinatago ni Josh sa kanyang computer. Nakakabit sa kanyang computer ang kanyang video recorder at ang kanyang external hard drive. Saktong kakatapos lang na mailipat ng files galing computer ni Josh, papunta sa kanyang external hard drive paggalaw ko ng mouse. Hindi ko maipaliwanag ang bigat ng nararamdaman ko sa mga oras na yun. Akala ko masakit na masaksihan na nakikipaghalikan sa ibang babae yung boyfriend ko. Pero ngayon, pakiramdam ko ay tumigil ang pagtibok ng aking puso. Nanginginig ang mga kamay kong inalis sa computer ni Josh ang kanyang external hard drive at pinasok ko yun sa aking bag. Lutang at wala sa sarili, pero kusa akong kumikilos para kumuha ng ebidensya ng pagtataksil na naganap sa kwartong yun. Hindi ko na nagawang punasan ang mga luhang walang tigil ang pag-agos mula sa aking mga mata nang lumabas ako ng kwarto ni Josh at tuluyang lumabas ng bahay nila. Naririnig kong may tumatawag ng pangalan ko pero hindi ako lumilingon hanggang sa sumakay ako ng taxi. Walang tigil ang pag-vibrate at pag-ring ng phone ko pero hindi ko ito sinasagot. Pakiramdam ko ay hinang-hina ako at hindi ko na alam ang nangyayari. Nagulat na lang ako na nasa labas na ako ng bahay namin at binubuksan ang pinto. Diretso akong pumasok ng kwarto at naglock. Nakatulala ako na nakahiga sa kama. Gaano nakatagal? Hindi ko alam. Walang tigil ang pagkatok sa pinto at pag-ring ng phone ko. Matapos ang isang linggo, hindi ko pa rin sinasagot ang mga text o tawag ni Josh. Hindi ko binasa ang kahit anong messages na pinadala niya sa akin. Nanatiling nakasara ang phone ko at inalayo ang sarili ko sa lahat ng bagay na makakapagpaalala sa kanya. Mabuti na lang at hinayaan lang ako ng pamilya ko. Hindi sila nagtatanong sa nangyari pero hinahayaan nila ako mapag-isa. Nilulutuan lang nila ako ng mga paborito kong mga pagkain at madalas ay inaayang manood ng mga comedy movies. Pagkatapos ng isang linggo kong pagmumukmuk sa bahay, ay nagsimula na ako ulit pumasok ng school. Hinahatid ako ng kuya ko sa school o hindi naman kaya ay iniiba ko ang daan, papunta at pauwi. Ayoko lang muna siyang makita. Hindi pa ako handa. Ayoko na din kasing marinig kung ano pang kasinungalingan ang sasabihin niya. Mahal ko siya at natatakot akong patawarin siya. Walang tigil ang pagsisend niya ng mga bulaklak sa bahay na merong I'm sorry notes. Pero sapat ba yun? Oo, mahal ko siya. Pero mahal ko din ang sarili ko. Kailangan kong maging matatag at huwag basta-basta magpadala sa emosyon. Isang araw, pagka-uwi ko galing school ay sinubukan kong buksan ang external hard drive na nakuha ko kina Josh. Pigil hininga kong tiningnan ang mga pangalan sa bawat folders sa kanyang hard drive. Karamihan sa mga ito ay recorded nung magkarelasyon kami ni Josh. Hindi ako makapaniwala sa mga videos na nakita ko. Nanlulumo ako at nandidiri sa sarili ko. Ipinagkatiwala ko ang sarili ko sa lalaking to. Lalaking inalayan ko ng sarili ko, pero hindi ko alam na kung kani-kanino pala pumapatol.
Hindi ko alam kung may pagkasadista ba ako o ano. Pero pinanood ko ang ilang mga videos ni Josh. Para bang hindi pa rin ako makapaniwalang magagawa niya yun sa akin. Siguro ay in denial pa ako sa pangyayari. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa pamilya ko at sa mga kaibigan ko. Pagkatapos ng ilang video ay nagpa siya akong itigil na ang panonood. Parang natulala ako sa mga nasaksihan ko. Eto na naman ako at umiiyak na naman. Iniyak ko ng iniyak ang lahat mag-isa sa loob ng kwarto. Maya-maya ay kinuha ko yung phone ko at binuksan. Agad bumaha ng mga messages galing kay Josh. Ilang sandali pa ay nakita kong tumatawag siya. Sasagutin ko ba yung call? Nagtatalo yung puso at isip ko. Bakit ko pa ba siya bibigyan ng chance makapag-explain? Black and white proof na yung meron ako. Pero ang gaga ko rin. Sa kabila ng lahat, mahal ko pa rin siya. Magpapakatanga ba ako at hahayaan ko ito? Hello? Bianca? Isang mahabang katahimikan. Bianca, babe. I'm sorry. Please patawarin mo ko. Alam kong mali yung nagawa ko. But please let me explain. I'm really sorry. Hindi ko sinasadyang masaktan ka. Hindi gustong masaktan ako. Ilang ulit mong ginawa habang tayo. Gago ka din no? Pinipigilan ko ang sarili kong magsalita dahil ayokong magbitaw ng mga salitang hindi ko na kayang bawiin pabalik. I'm really sorry. Please forgive me. Hindi ko kayang mawala ka sa akin. Alam kong nasaktan kita, babe. I'm really sorry. Kung bibigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon, ipapakita ko sa'yo kung gaano kakahalaga sa akin. Please, pwede ba kitang makita? Hindi ko na yata kayang pakinggan ng tuloy-tuloy na pagpapaliwanag ni Josh. Sa totoo lang, nalilito din ako sa nararamdaman ko. Mahal ko pa rin siya pero kaya ko pa ba? Kaya ko ba siyang patawarin at kalimutan ng lahat? Josh, you can make it up to me by stop calling me. Ayaw na kitang makita kahit kailan. Hindi, Bianca. Please, wag naman ganito. May mga magandang alaala at pangyayari naman sa relasyon natin, di ba? Mahal na mahal pa rin kita. Totoo yun. Mahal kita, Bianca. At mahal mo pa rin ako, di ba? Please naman. Please give me another chance. Alam kong malaki ang naging pagkakamali ko sa'yo. Pinanood mo ba yung mga videos sa hard drive? Tama na. Huwag mo nang panoorin, please. Pwede ko bang daanan dyan at kunin yung hard drive? Hayop. Gusto ko sana siyang pagbigyan eh. Oo, mahal ko pa rin siya. Pero napakagago niya. Nagsosorry pero hinihingi yung hard drive. Gusto ko siyang sigawan at saktan. Gusto kong iparamdam kung gaano kasakit yung nararamdaman ko. Noong nakilala ko si Josh, isa siya sa kilala at magaling na online gamer sa larong nilalaro namin. At isa din siyang kilalang player ng mga puso ng mga babae. Na parang isang laro lang ang lahat na kapag pinagsawaan ka na niya, ay mabilis ka lang din niyang mapapalitan. Akala ko nag-level up na siya at nagbago para sa akin. Akala ko ako na lang ang nag-iisang babae sa puso at isip niya. Akala ko, pagkatapos kong iparamdam at ipakita kung gaano ko siya kamahal, ay hindi niya paglalaruan ng puso ko. Sana ang buhay, parang isang game. Yung pwedeng mag-rollback para pwede kang makapagsimula muli at magkaroon ng pagkakataong maitama ang mga pagkakamali mo. O kaya, sana may delete button para pwede kong burahin sa puso ko ang natitirang pagmamahal na nararamdaman ko para sa kanya. O kaya sana, may create new character para pwede akong gumawa ng panibagong sarili ko. Yung isang matatag at hindi basta-basta kayang paglaruan ng sinumang lalaki. Maraming sana. Puro na lang sana. Pero wala na akong magagawa, kundi mas pagtuunan ng pansin ng sarili ko. Sa ngayon, hindi pa ako handang patawarin siya ng lubusan. At hindi ko na rin kayang bumalik pa ulit sa isang relasyon kasama siya. Sabi nga nila, once a gamer, always a gamer.
Isa lang akong teenager na nakipaglaro ng apoy sa isang mundong hindi pa ako handa. Habang pinapakinggan ko siyang patuloy na nagpapaliwanag at nagmamakaawa sa kabilang linya, ay pilit kong pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang bumagsak. Tama na, ang sakit-sakit na. Babe, Bianca, please, give me another chance. I can't, Josh. Goodbye. It's game over.